Nakakatuwa po na pagpasok pa lang po ng kwento, ramdam na po yung sayo nung members natin na, wow, nakabalik na tayo sa church! Purihin po ang ating Panginoon. Natupad yung panalangin ko kagabi. Sabi ko hanggang taas mayroon tao. Oo nga, marami. Thank you, Lord! Manalangin po muna tayo. Kumain po tayong lahat. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon, na ang bawat kaluluwa, Panginoon, na narito ay iyong binigyan ng pagkakataon upang ikaw ay makasama, mabigyan sila ng iyong pagpapala, hindi lang mga bagay na pagpapala, gayon din, Panginoon, pagpapalang espiritual. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang dapat purihin, pasalamatan, magpakailanman. Ito pang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Kung po tayong lahat. Talagang kanina pinapawisan talaga ako. Hindi ko alam kung bakit ako pinapawisan. Siguro kasi ngayon lang ako ulit tumayo at nagkaroon ng ganitong attire. Pero alam nyo, hindi pa rin na perfect eh. Nasita pa rin eh. Kasi pero siyempre, darating ang panahon, darating ang araw ay mapiperfect po natin yan. Dahil doon sa pagga-guide ng ating mahal na pastor, talagang kailangan mayroong pagtutuwid. Amen? May pagtutuwid. Okay. Ang ating pag-uusapan po ngayon ay isang tao na talagang sumunod sa Diyos, sa ating Panginoon. Isang tao na nagkaroon po siya ng pag-alinlangan, subalit siya po ay sumunod. Ito po. Basahin muna natin ang ating text. Ang ating text po ngayon ay mula sa aklat ni Pedro. 1 Peter 1, verse 3 to 7. Sabi po dyan, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon, Hesukristo, dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo bibigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa libingan, at ito ang nagbibigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. 4. Makakamit natin ang isang kayamanan di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa atin. 5. Sapagkat kayo sumasampalataya, ingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang iyan na ihahayag sa katapusan ng panahon. Pakinggan po natin maigi. Ito'y dapat ninyong ikagalak.
kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay, gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto. Pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo Jesus. Ang ating pong title, Reasons to Praise the Lord. Bago po tayo dumating dyan, mayroon pa akong kwento. Siguro mga decade na may nag-preach po dito. Tungkol doon sa ibon. Naalala ko itong dahil doon mo makikita yung pagpupuri. Pagpupuri niya doon sa ating Panginoon. Ang kwentong to, mayroong isang nag-testimony dito, preacher, no? Nakahiga doon sa kwarto niya, at mayroong bintana doon sa gilid, at mayroong doong bayabas. Siguro, sana maalala niyo yung mayroong bayabas. At sa tuwing gumigising ko sila ng madaling araw o kaya umaga, ay naririnig po yung tunog ng ibon. Huni ng ibon. Ganun yung testimony niya. At doon nagsisimula ang sinasabi, salamat sa Diyos. At ako po ay buhay pa, gising pa, nagkaroon pa ng panibagong buhay. Amen? Doon pa lang sa maliit na bagay, sabihin natin, kahit naririnig mo ang isang bagay, yung sa tainga pa lang sa pandinig mo, kailangan mo nang purihin ang ating Panginoon. Noon pong 1997, naalala ko na rin tuloy, nung ako'y nag-aaral ako, at habang nag-aaral ako po ay naging dropman ng Shell House dati. Ako sa MN Construction. At 1997 po ay kami po, kasama akong gumawa ng elevated tank, fuel tank ng FEBC, kung alam niyo po yung station na yon doon sa Karuwatan. Habang inuukay po namin yung paglalagyan namin ng pundasyon, mayroon pong mayroon pong janitor. Tapos, doon sa lugar na yon, mayroong isang gusali na mayroong isang aircon. At yung gusali na yon, yung flooring na yon, tapat nun, ay hindi po talaga nababasa ng ulan. Subalit mga kapatid, mayroong maliit na biyak doon sa semento na mayroong maliit na halaman tumutubo. Pilit siyang tumutubo kahit wala siyang, hindi siya nadidiligan ng ulan. At tatamaan po yun talaga ng aming hukay. Subalit sabi nung isang pastor, kung maalala niyo po, si Proceso Marcelo, nababagitin ko na rin, siya yung unang nakilala ko sa FEBC. Sabi niya, Brad, huwag mong tanggalin yan. Pinupuri ko ang Diyos, sabi niya, dahil dyan sa nakikita ko. Alam mo kung bakit? Kasi daw, yung maliit na halaman na yon ay pilit niya tumutubo. Kahit napakalit lang yung biyak, pilit niyang lumalabas. Sabi niya, pinipilit daw. Kaya sabi niya sa akin, pinupuri ko ang Panginoon dahil kapag nakikita ko ang halaman niya. Sabi niya. Kaya, yun nga, dapat nating purihin ang ating Panginoon habang tayo ay nabubuhay. Yan, mahaba yung pinto, no? Mayroon naman pong sulat galing kay Apostol Pedro
dito. Si Pastor Pedro po ay, alam niyo na kung ano yung mga pinagdaanan niya, no? A man who had trouble in his temper. Di ba? Yung temper, yung init, ang ulo niya, yung tinapyas niya yung tainga. A man who had trouble with his temptation. Yun natin din siya. A man who had trouble with his tongue. Diba? Yung pananalita niya, pagtanggi niya. Upang makilala si Pedro, ng lubos ay kilalanin muna natin ang ating sarili ng mabuti. May sulat naman para sa mga believers. Yung mga mananampalataya mula kay Pedro. Babasahin ko po muna. Ang 1 Peter 1:2. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mulat mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Hesukristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ng pagpapala at kapayapaan. Ito, napakagandang sulat po ito ni Apostol Pedro para sa mga mananampalataya. Mga kapatid, sa sulat na ito, dito nagsimula ang tatlong reason para purihin po ang ating Panginoon. Ito po. Una, dito, medyo lang ito, maluma na ito, pero pagdating sa pangatlong point, doon tayo bubuelo. Unto a lively hope. God has given us a living hope. Yung binasa po natin yan doon sa verse 3. Buhay na pag-asa. Amen? Unto a lively hope. Ito po yung ang tao ngayon ay mayroong confidence sa sarili niya. Yung pagka ikaw ay aral, ikaw ay malakas, iniisip mo lagi na kaya mo ang lahat. Ba? Napakasigla ng yung pag-asa. Napakasigla. Pero, ito po yung condition nila. The condition of all people without Christ. Ang kondisyon ng mga tao na wala ang Diyos, wala ang Kristo. Una, they have no real hope. Sabi po dito sa Ephesians, noong panahon iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel, at sa klaw ng tipan mo kita. Na nababatay sa mga pangako ng Diyos, nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Ito po yung buhay ng tao na walang Diyos. Walang Kristo. Ha? Yung hiwalay ka. No? Yung pangako ng Diyos ay wala sa iyo. Dahil nga nabubuhay ka sa mundong ito. Wala kang pag-asa. Ito po yung mga bagay na narito sa lupa. Minsan, ito yung palagi nating iniisip. Pero hindi natin iniisip kung ano ang nasa langit. Ito, bibilisan ko po dito sa dalawa na ito. Pangalawa, they have false hope. Di ba? Basahin ko po sa Kawikaan 11 verse 7. Ang pag-asa ay masama. Ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Mga kapatid, ito po yun. Na walang kabuluhan. Pagka yung isipin natin, yung mga bagay na makapagbibigay sa atin ng comfort. Makapagbibigay sa atin ng kasiyahan. Yung mga bagay na yun. Kasi, doon lang tayo umaasa. Hindi na natin naalala ang Diyos. Nakakalimutan na natin siya. Diba? Palagi na lang ganun na iniisip natin. Palagi tayo naghahanap ng
kulang. May kulang, may kulang. Hindi na natin iniisip na andyan ang ating Diyos. Amen? Ito naman po ay contrast o kaibahan. Contrast this to Peter's living hope. Ito po yung nais ni Apostol Pedro. Ito po yung kanyang damdamin o kanyang naiisip. Ang iniisip po ni Apostol Pedro ay yung mga bagay na para sa langit. Tingnan po natin. B1, sabi po dyan, Christ is alive. In Romans 1:4, sabi po dito, at tungkol naman sa espiritu ng kalaban, ipinahayag siya bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Diba? Ito po yung dapat nating isipin. Diba? Yung ipahayag po natin. Yung ipinahayag ng ating Panginoon na mayroon tayong Diyos. Makapangyarihang Diyos. Ito po yung makapangyarihang gawa. Ano po yung mga makapangyarihang gawa ng Diyos? Diba? Ano po yun? Ang ating kaligtasan. Ang pagtubos niya. Ang pagbigay niya ng manunubos sa ating lahat. Pangalawa, our salvation is granted. Diba? Sa 1 Corinthians 15 verse 3 to 6, sabi po dyan, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi ng kasulatan. Alam niyo po, binabase lagi doon sa kasulatan. Hindi binabase doon sa salita ng tao. Sa kasulatan na salita ng Diyos. Sabi pa dito, iniibig siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Amen? Dito, talagang pinatutuhanan ng ating Panginoon na siya'y buhay. Mayroon tayong pag-asa ng buhay. Pag-asang buhay. Ang tao dapat ganun din. Ang sinasabi po na pag-asang buhay ay yung maliligtas siya doon sa tiyak na kamatayan pag tayo ay wala na sa mundo. Spiritual. Pakainin natin ang ating sarili, ang ating katawan ng spiritual. Ito ang nagbibigay po ang ating Panginoon ng pag-asa. Alam niyo, pagka may pag-asa, ibig sabihin, mayroon kang pananampalataya, mayroon kang patience, naghihintay ka. Pag-asa, umaasa ka na hindi ka pababayaan ng Diyos. Di ba? Aasa ka. Pag umaasa ka, doon nadidevelop ng gusto ang iyong pananampalataya. Kasi ang hinahanap ng Diyos, yung totoong pananampalataya. Hindi siya naghahanap ng fake na pananampalataya. Ang nais niya yung totoong pananampalataya. Amen? Parang tahimik kayo. Sige lang. Pangalawa, para mabilis ito. God has given us a lasting inheritance. Ito po yung sinasabi ko. Pinaunahan ko lang kayo. Sabi mo dito, ito ay mababasa rin doon natin kanina. Binasa natin doon sa verse 4. Alam ko natandaan niyo na po ito. Ito po ang kwento pa ni Apostol Pedro. Peter was the son of a poor fisherman. Diba? Galing siya sa mahirap na buhay, mahirap na pamilya. At ang makamundong mana ni Pedro mula sa kanyang pamilya, kaunti lamang, mga kapatid. Kaunti lang. Pero hindi iniisip ni Pedro na bigyan pa ng halaga ito. Yung mga bagay na kahit konti, hindi natin bibigyan na ng halaga. Minsan,
Kadalasan binibigyan natin ng halaga yung napakarami. Pagka marami, yun ang pinakamahalaga sa atin eh. Di ba? Minsan nasusubukan ko yan. Pag wala akong kunti lang yung pera ko, nilalagnat ako. Pero pagka dumami, na sumisigla ako, nararanasan ko yun dati. Pero ngayon, hindi na po. Dahil natutunan ko na kung ano ang nais ng Diyos para sa atin. Ang makamundong mana ni Pedro mula sa kanyang pamilya, kaunti lamang, hindi na iniisip ni Pedro na bigyan pa ito ng halaga. Hindi na niya binigyan. Bagkus, inuna ang sa tingin niya ay mas mahalaga. May mas mahalaga pala na dapat unahin ni Pedro. At dapat tayo rin, ganun din. May mas mahalaga na dapat nating unahin. He had left all to follow Christ. Amen. Yung kunti, hinayaan na niya. Maari siguro na kung marami yun, kahit marami yun, may nagiging advanced na thinking si Peter. Bakit iniwanan din niya? Kasi sumama siya sa Diyos. Even his small inheritance, yung alam niyo po yung mga kaibigan niya dito, nung sumama si Pedro sa ating Panginoon, yung kaibigan niya o yung kanyang pamilya ay nagtataka eh. Kung bakit iniwan niya yun. Kasi, di ba, maliit na nga, tapos iiwanan mo pa. Sabi na siguro, maliit na nga yung ninana mo, tapos iiwanan mo pa. Ano na mangyayari sa'yo? Ano ikakabuhay mo? Di ba? Isipin natin na mayroon tayong konti. Tapos, iiwanan po natin ito dahil sa isang mas mahalaga. Kaya minsan iniisip natin, hindi na mahalaga yan. Big muna ako, palalaguin ko ito. Gagawa ko ng paraan para lumago ito ang maliit na to. Kasi nakapokus na tayo doon sa mga bagay sa mundo. Amen? Pero si Peter, hindi po. Malalaman niyo po mamaya. Takang-taka sila. Ano daw nangyari kay Peter? Ano daw nangyari kay Pedro kung bakit ganun ang ginawa niya? Yun ang tanong ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Next, ito. Doesn't he have any thoughts for his future? Diyan po, isa rin yan doon sa thinking ng kanyang kaibigan at pamilya na hindi na niya inisip kung ano nga yung magiging future niya. Dahil nga, wala na yung mga mana niya, iniwanan na niya. Pero tayo mga kapatid, alam ko, palagi natin iniisip yung future natin. Hindi naman po masama yun. Tama po yun. Pero ang nais ng Diyos, kung maaari o talagang dapat nating gawin na 100% doon nakapokus tayo sa Diyos. Dahil ang lahat ng yan ay nasa likod lang natin. Hahabol po yan sa atin kung ano man ang nais natin sa buhay. Amen? Palagpagan po natin ating Panginoon. Kasi po dito, kahit iniwan ni Apostol Pedro yung kanyang kayabana o kanyang ari-arian, nagtiwala po siya sa makapangyarihang Diyos. Nagtiwala siya na sa tamang panahon, may gagawin ang Diyos sa buhay niya. Tayo rin mga kapatid, sa tamang panahon, pag tayo sumusunod sa Kanya, sasampalataya sa Kanya, ay may gagawin ang Diyos sa buhay natin. Amen? Kanina, yung mga testimony kanina, na-inspired din ako doon sa testimony ni si Hasmin, no? Di ba? Totoo yun. Kasi nakita ko rin kung paano tumayo yung church natin. Na doon sa baba ay talagang ano lang yan, kalahati yung walang palitada. Tapos yung kisame natin, hindi ganito. Diba?
may ginawa ang Diyos. Hindi tumigil ang church na ito, hindi tumigil ng pagtitiwala sa Diyos, hindi tumigil ng na umasa na may gagawin ng Diyos. Diba? Hindi tayo dapat titigil. Kung hindi tumigil ang ating church, wala tayo dito ngayon. Kung tumigil ang ating church na nawalan siya ng pag-asa, hindi po tayo magkakaroon ng ganitong kagandang sambahan. Pero mga kapatid, ibinigay po ng ating Panginoon ito, ng Diyos ito, na maganda. Dahil alam niya na mas maganda, mas malaki ang ating pananampalataya sa Kanya. Ibibigay niya ang lahat ng gusto mo, subalit mas paigtingin mo pa, mas malaki ang iyong pananampalataya at pag-asa sa buhay na Diyos. Amen? Next. Ito po yung kay Peter. Now Peter realizes he has a great inheritance ahead. Ito na yung halos nasasabi ko, no? Di ba? Nare-realize niya na mayroon siyang mamanahin na sa Diyos, no? Ahead of time. Niisip niya, kahit mangyari sa akin to, kahit maghirap ako, nahihirapan ako, ay alam ko ang Diyos ay may gagawin para sa akin. Sa pagsunod sa ating Panginoon, mga kapatid, may pag-asa. Nagkaroon ng pag-asa si Peter, tayo rin may pag-asa. Kahit mawala lahat ang mga ariyanan natin, kahit isuko natin, kasi po isusuko natin sa Diyos. Ang pagkawala po ay pagsuko sa Diyos. Hindi ko po sinasabi pag nawala, ano na yan, was out na yan. Dito po, ang ibig ko po sabihin, pag nawala, susuko ka sa Diyos. Ibig sabihin, itatabi mo yan, nakatabi yan. Itatabi ng Diyos yan sa iyo dahil gusto niya siya muna ang iyong unahin. Amen? Ano po yung mga bagay na ito? Dito po, tingnan niyo po. One that is incorruptible, won't decay. Hindi ito nabubulok. Hindi siya nabubulok, hindi siya nasisira. One that is undefiled, pure, dalisay, walang halo, walang kupas, purong-puro. One that will not fade away. Not a mirage. Mirage, sabi ko. Mirage. Alam niyo yung kotse na mirage? Maliit lang yun, no? Kaya nga ko doon sa mga may kotseng mirage. Maliit lang yun, pero matatag. Walang kupas. Hindi lang yun malikmata na pag nakita mo, maganda yan. Pero totoo po yun, matatag. Ang mirage. At ito po yung mahalaga. One that is reserved in heaven. Mga kapatid, ito po ang hanapin natin. Ay yung maging, tayo ay ma-reserve sa langit. Ang ating spirit, ang ating kaluluwa ay ma-reserve sa langit. We are perishing people among perishing things. Diba? Ang mga tao, mga kapatid, ay nabubulok yan. Sino magsasabi sa atin na tayo ay hindi mabubulok? Nabubulok ang katawan ng lupa. Ang mga gamit nabubulok. Lalong-lalo na pag nasira ang isang gamit, pag itinabay mo yan, balikan mo susunod na panahon, bulok na yan. Ito po ay hindi natin dapat gaanong bigyan ng halaga. Ayaw na po ng Diyos na bibigyan tayo ng nabubulok na bagay. Ang tao, kahit tayong mga Kristiyano,
ay ang ating katawan na ito ay nabubulok po yan, mga kapatid. Pero dapat i-prepare natin ang ating sarili ng ating kaluluwa ay hindi dapat mabulok. I-reserve natin o pa-reserve natin ito sa langit. Amen? Pa-reserve na kayo sa langit. Dahil in Christ, we do not perish, nor does our inheritance. Amen? Diba? Pag tayo nasa Diyos, nasa Panginoon, tayo po ay hindi mabubulok. Diba? Parang ang pakinggan yung nabubulok eh. Pag nabubulok, medyo, alam natin, mabaho. Diba? Pero gusto niyo ba na ganun tayo? Bulok na yung ating katawan, bulok pa yung ating kaluluwa. Wag. Kasi ayaw ng Diyos yan. Gusto ng Diyos, hindi mabubulok ang ating kaluluwa. Amen? Ito po. Ito, bilihan natin to. Sa pangatlo, God has given us a lifetime of powerful protection. Amen? Sabi po dito, nabasa na din natin yan. Para, who are kept by the power of God. Sino po yun? Tayo yun. Alam niyo ang ibig sabihin ng keep? Remain, stay, carry on, provide, support, preserve, take care. Yung ang mga military, mayroon silang salita na ganito, keep. Sabihin, ang mga military nagbibigay ng proteksyon sa bawat tao. Di ba nakikita niyo yung mga military pagka may pagka may mga malalaking tao sa gobyerno, nakapalibot yan. Hindi nga kayang lusutan ng langgam eh. Pag pumalibot sila, doon sa pagpuprotek nila, doon sa tao na yon. Pero mga kapatid, kahit hindi tayo mataas na tao, kahit hindi tayo general, kahit hindi ka kapitan, hindi ka colonel o presidente, kapag ang Diyos ang nagprotekta sa iyo, hindi ka magagalaw, hindi ka mapapahamak, o hindi ka mahanap. Palakpakan po natin Diyos. Amen? Ito po, sabi pa dito, we are guarded by the power of God. Amen? Diba, napakasarap din, diba? Ang gwardiya mo ang Diyos? Yung kapangyarihan ng Diyos, yun ang gwardiya mo? Diba? Saan ka pa? Diba? Ang sabi diyan, we are guarded. Sarap siguro, di ba? Ang sarap ng tulog mo, naghihilig ka, pero binabantayan ka ng Diyos. Amen? Alam nga na hindi mo papupurihin ang ating Panginoon. Dapat mo siyang purihin. Dahil ito ang ginagawa ng Diyos. Kahit tulog na tulog ka, kahit mahimbing ang iyong pagpapahinga, ay ginagwardyan ka ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Amen? Pray natin ating Panginoon. Dahil po ang Diyos, hindi marunong mag-alinlangan. Ang Diyos. Totoo yan. Dahil pag sinabi niya, pag ninais niya, o kapag ibinigay niya sa iyo, tutuparin ng Diyos ito. Tutuparin niya. Tatayuan niya yan. Ang tao hindi ganoon. Pag nagsalita, parang kantang akin ka ngayon, hindi ka akin bukas. Ang Diyos, sabi niya, akin ka ngayon, akin ka bukas, akin ka rin magpakailanman. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Ito pa yung isa, maganda. Our Lord cares for us every day. Di ba? Sino yung di ba ang Diyos, minsan ang ating asawa, kaibigan, ay sobra yung nila sa atin. Yung pag-care nila. Di ba? Kahit malalayo silang lugar. Sabi nila, hello Han, kumusta ka na dyan? Ang isang salitang kumusta ay pag-care ko yun. Kumain ka na ba? Ganon. Di ba? Nakatulog ka ba ng maayos? Di ba?
Hindi niya naman sasabihin, nakapaglaba ka na ba? Hindi naman, hindi yan sasabihin. Kukumustahin ka kung okay ka. Our Lord cares for us every day. Ito po. He provides power to overcome temptation. Alam niyo, maraming temptation sa buhay natin. Napakarami yan. Pero, ginagardyan po yan ng ating Panginoon. Gagardyan niya yan. Ayaw niya tayo matempt. Dapat, hindi tayo papasok doon sa temptation. Dapat tayo pumasok doon sa tested. Tested. Talagang, tested ka na, yung alam mo na kung ano yung dapat mong gawin. Kung para sa Diyos ka, dapat para sa Diyos ka. Amen? Huwag ka nang para sa iba. Kasi tested ka na. Amen? Ngayon po, mga kapatid, tandaan po natin, kahit ang ating pagsubok at pagdurusa, pagtitiis sa mundong ito ay temporary. Temporary lang yan. Kaya, huwag po nating pamahayan, bahayin ang mga yan sa buhay natin at sa puso natin. Amen? Next. Ay pa dito. The trying of faith more precious than gold. Ang maliit, kahit maliit lamang yan, o yung mga hirap mong manampalataya, ay masigit pa sa dito. Alam niyo po, yung ating pananampalataya, kapag yan po ay yan pong pananampalataya na ay sinusubok natin, iniisip natin. Ang dami pong ang daming gumugulo. Minsan nagdarasal tayo, mayroong pumapasok na hindi maganda. Diba? Yung pananampalataya niyan. Yan, hindi tayo nagpo-focus. Pero sabi po dito, kahit hirap yung pananampalataya mo, kahit maliit yung pananampalataya mo, basta mayroon kang pananampalataya, ay higit pa sa mahalagang ginto. Maliit, kahit maliit na pananampalataya mo, ay masigit pa sa ginto. Okay? Tingnan niyo po yan. Yan ang po ang ipinapahiwatig sa atin ng ating Diyos. Anak, sabi niya, manampalataya ka. Magkaroon ka ng mali. Kahit mali ka na pananampalataya ka, ay yan ay pahalagahan ko. Walang makatumbas yan ng mga bagay na mahalaga. Mas mahalaga dito sa mundo. Next. Problem now, praise later at the Lord's return. Mga kapatid. Dito po, marami tayong dinadanas. Problema dito, pagsubok doon, hirap ng buhay dito, hirap sa pamilya, kaguluhan sa pamilya, kaguluhan sa kung saan-saan. Pero, mga kapatid, pagbalik ng ating Panginoon, ay magpupuri ang lahat. Pero dito, mga kapatid, ang magpupuri ko ay yung mga tunay na nanampalataya sa Kanya. Marami na tayong mga kamimber dito na ganun ang nangyayari. Dami nilang problema, pero hindi sila tumitigil na magpuri sa Diyos. Sabi po dito sa Psalms 9 verse 1-2, malapit na po tayo. Pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko, mga kahangang ginawa mo'y ipapahayag ko. Kahit nahirapan tayo, marami tayong mga pagsubok sa buhay, ay magpupuri pa rin tayo. Dahil sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan, pupurihin kita, O Diyos, sa nakataas-taasan. Amen? Diba?
pupurihin pa rin natin ang Diyos sa kataas-taasan. Dahil yun po ang dapat na mangyari sa buhay natin. Nais ng Diyos ipamana sa atin. Ang mga manang yan ay yung spiritual. Yung lahat yung ating buhay o ang ating kaluluwa ay gustong ipamana ng Diyos ang mga hindi nabubulol na bagay. Amen? Lapit na, no? Sige, next. Ngayon po, mga kapatid, nagkulang po ba ang Diyos sa atin? Nagkulang po ba ang Diyos? Doon sa yung pag-aalaga ng ating Panginoon, araw-araw, nagkukulang po ba ang Diyos sa atin? Hindi, di ba? Hindi. Hindi siya nagkukulang. Kaya anong dapat natin gawin? Dapat po natin purihin ang ating Panginoon. Next, bago po yung conclusion, mayroon po ako ipaparinig na kanta sa inyo. Palakpakan po natin ating Panginoon. Pakinggan niyo po ang kantang ito kung magkukulang po siya sa atin. Lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kantahin po natin. Ikaw lang ang sasambahin, man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, yaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, ibig mo ako noon pa man. Amen? Hindi nagkukulang ang Diyos kahit kailan. Isa pa. Lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Yes, hallelujah. Kahit may suliranin man, lagi kang maaawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, yaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, ibig mo ako noon
dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Nang pinipili ang puso kahit kailan di ka nagkulang. Yaya mo sa kilaging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang. Yaya mo sa kilaging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ako noon pa man. Alam niyo po, ang Diyos, hindi siya nagkukulang talaga. Lahat ay inihahanda niya sa buhay natin. Ibinibigay niya ito. Hindi siya nagdadalawang isip para ipagkaloob niya kung ano ang nararapat para sa kanyang anak na mananampalataya. Sa aking pong pagtatapos, sabi po dyan, we blesses the Lord. In view of our hope, of living hope, in view of living inheritance, in view of His lifetime and powerful protection. Good reasons for us to praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tumayo po tayong lahat. God bless po. Tayo tayong lahat. Amang Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa oras na ito. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong banal na salita, sa iyong pinagkaloob sa amin na pagkain ngayon. Hindi mo lang kami pinakain, Ama, sa material na bagay, bagkus pinakain niyo rin, Panginoon, ang aming espiritu, ang aming kaluluwa, na dapat lamang, Panginoon, na kayo ay aming pupurihan habang kami po ay nabubuhay. Maraming salamat, O God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless po sa inyong lahat. So good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing. And now I'm shouting. You got me leaping. And now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. Every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me.